Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 4. Bumisita si Hannah sa Memorial Park sa puntod ng ama. She was mourning for what was lost to her forever. The cool breeze was blowing but it gave her no comfort. Daddy, you're so unfair. Bakit si Matthew ang binigyan mo ng karapatang manghimasok sa buhay ko? Hindi mo ba alam? Siya ang lalaking nanakit sa akin. At natatakot ako na baka maulit yun ulit. Patuloy siya sa tahimik na paghihinagpis. Nakakalungkot isipin na sa pagbabalik niya sa Pilipinas at sa muling pagkikita nila ni Matthew, it had altered virtually everything. At natatakot siya na muli niyang gawing katawa-tawa lang ang sarili. She didn't want to fall for his charm again. Matapos ang kalahating oras na pag-i-stay sa tapat ng puntod ni Alfredo, ay tinungo niya ang nakaparadang kotse. Nagpahatid na siya sa driver na si Rolly sa bahay. Pagdating doon ay kaagad niyang napansin ang nakahimpil na silver na kotse sa tapat ng front door. Ang insignia ay isang leaping cat, kaya kaagad niyang nahula ang iyon ay isang Jaguar. Ganon din ang brand ng sasakyan ni Matthew. Pero alam niyang hindi sa binata yun dahil itim ang kotse nito. Ibinaba siya ni Rolly sa tapat ng entrance. Bago nito pinausad ang kotse hanggang garahe. Isang lalaki ang nakaupo sa mahabang sopa ang nadatnan niya sa sala. Hindi niya akalain na susunod sa kanya si Marvin mula sa London. Kilala ito bilang isang playboy. Kaya nga panay ang iwas niya pero parang linta ito kung makadikit. You surprise me, Marvin. Bungad niya habang papalapit dito. Napaangat ng muka ang binatang halatang bored na bored kanina pa habang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Bago tumayo, ay idinudol muna nito ang upos ng sigarilyo sa ashtray na nakapatong sa coffee table. Napansin niyang halos na puno na ng upos ang ashtray. Patunay na matagal na itong naghihintay. Numisi si Marvin. I promise myself to follow you wherever you go. We are destined for each other. Don't you know that? Kahit inis siya sa sinabi ng mayabang na binata, ay hindi siya nagpahalata. Bagkus ay matinis ang kanyang tawa. I'm flattered, Marvin, knowing you are womanizer. Ouch! Anitong nakangiwi at hawak-hawak ang puso. That's hurt. Isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Iminwestra niya na maupo itong muli. Nang makaupo siya sa tabi ng lalaki ay bigla nitong hinawakan ang kanyang kamay. You know, Hannah, sagutin mo lang ako. Willing ako magbago. I'll prove to you that you'll be the only woman in my life. Ayaw niyang maging bastos, kaya hinayaan muna niya itong hawakan ang kanyang kamay. Hindi na niya ito nagawang bawiin, maski narinig niyang may ibang tao na nagsasalita. Hannah? Sabay silang napalingon ni Marvin sa pinagmulan ng tinig. Si Matthew ay nakatayo at bungad ng lanay at walang kangiti-ngiti habang nakatingin sa kanila. May bisita ka pala. Oh yes, ani ang napaka-sweet ng ngiting iginawad sa manliligaw na wala nang balak bawiin ang kamay mula rito para lalong inisin ng binata. Marvin, I would like you to meet Matthew. And Matthew, this is Marvin, a very close friend of mine.
and soon to become her fiancé. Maagap na dagdag ng lalaki na nakangisi. Hindi rin niya balak sawayin o tutulan ang sinabi ng katabi. She looked at Matthew and watched him closely so she could see him reaction. She felt a moment of triumph nang mapansing lalong sumama ang timpla ng mukha nito. Saglit na nagsukatan sila ng tingin at lihim siyang nagdiwang na ang binatang unang umiwas halatang galit nang talikuran sila. "What's wrong with that guy?" tanong ni Marvin. "Is he jealous or what?" Matthew? Jealous? Nasa loob niya, incredulous sa idea. "I don't think so." Mabilis niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ng lalaki dahil wala na si Matthew sa harap nila. Walang dahilan para ipagpatuloy ang pag-arte. "Don't mind him." Nagkibit ito ng balikat. "Okay. If that, what want?" Tumayo siya at may naglalarong kislap sa kanyang isip. "Do you want to take a few laps in the pool?" "Marvin, ang init dito sa Pilipinas, ano?" "Do you have an outfit?" Nag-isip ito. "I'll check first but I remember. I put some clothes including swimming trunk in my cars." Nag-iwan siya nito upang tunghin ang sasakyan. At napangiti siya sa kanyang kapilyahan. Ang silid na ginagamit ni Matthew ay tanaw ang pool sa labas. At kung ano man ang gagawin nila ni Marvin ay tiyak na mapapanood nito. It will be fun to make him angrier. Ilang saglit pa ay nasa pool na sila ng kanyang manliligaw at lahat ng kilos niya ay pulos arte lang, as if she was in front of a camera. Ang tagal nilang nagharutan ni Marvin sa pool. Naroong sumakay siya sa mga balikat nito. She was having so much fun. Hindi dahil nag-e-enjoy siya sa piling nito, kundi dahil sigurado siyang naroon ang kanyang guardian sa tapat ng bintana ng silid nito at nanunood sa kanila. Madilim na nagpaalam ang kanyang bisita. Hindi siya kaagad nakaiwas nang payakap siyang kaibigin ng lalaki at halikan siya sa labi. His hand moved at the back on her head to steady her so that she could kiss her further. Lumapat ang mga palad niya sa malapad nitong dibdib with the intention of pushing him away. "Hannah! Hannah!" Dumadagong-dong ang tinig ni Matthew sa buong kabahayan. Momentarily, her reaction was to fear his voice, but then she relaxed at hindi na itinuloy ang pagtulak sa lalaki, bagkos ay ipinulupot pa niya ang braso sa batok nito at inilapit pang lalo ang katawan nito. Kahit hindi siya tumingin kay Matthew, ay ramdam niya ang galit nito. When she finally pulled away from Marvin at harapin kanyang guardian, saglit siyang natakot sa itsura nito. Pero para itong kakain ng tao. Naniningkit ang mga mata nito. He was truly angry. "Yes, Matthew, may kailangan ka?" "I want to talk to you," he said between gritted teeth, dismissing Marvin alone. Naramdaman niya ang panggigigil din ng lalaking katabi niya, but he took a deep breath to calm himself. "Bye, Hannah. I'll call you. I'll walk you to the door." Aniya at mabilis siyang sumunod dito. Nang makita niyang palabas na ng driveway ang bisita, ay nagmamadali siyang pumasok sa loob. Hindi na siya nagtaka nang sumunod sa kanya si Matthew. Maras na hinablot ng lalaki ang kamay niya. Bago pa niya maiwala ang hinahon, ay kaagad na tinabig niya ang kamay nito. "Don't touch me!" Nanggagalaiting sigaw niya. "You have no right to touch me." "Okay, I'm sorry. I just wanted to talk to you." "About what?" Pasinghal niyang tanong. "About Marvin." May pangungutya ang kanyang tawa.
And what about him? Don't trust that guy, umismid siya. Fancy that, Matthew. Your concern is deeply touching. Hannah, listen to me. I'm your guardian. Your father gave me that right. How dare you na lagi mo na lang ipinamumukha sa akin yon? Alright. Sabihin na nating may karapatan kang manghimasok. Pero pati ba affair ng puso ko? Kailangan mong pakialaman? Kung kinakailangan, yes. Nanginginig ang katawan niya sa galit dahil sa isinagot nito. Ngunit nangibabaw pa rin ang kaunting pilit na hinahon. Walang patutunguhan ang pag-uusap nating ito. Tinangka niyang iwan muli ang binata. Ngunit maagap na naman siyang nahawakan sa kamay at pahaltak na iniharap dito. I'll never forgive myself if something happened to you, Hannah. So for God's sake, huwag kang gumawa ng bagay na pwede mong ikapahamak. Payo nito. Hindi ako tanga. Galit niyang tugon. Ano bang akala nito sa kanya? Isang batang walang isip. I can take care of myself and I don't need someone like you. Telling me what do I be spend 5 years of my life living independently. Bilang tugon, hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay niya. Let me go. You are hurting me. Nagpatiimbagang muna ang lalaki bago nito bantulot na binitiwan ang kamay niya. Isang matalim na titig ang ipinukol niya rito bago nito tuluyang tinalikuran. Sa kanyang silid, nagngingit-ngit pa rin siya sa ginagawang pakikialam ni Matthew sa buhay niya. He was such a pain in the neck. Parang inaalisa na siya ng karapatang mag-decide para sa sarili niya. Well, kung ayaw nito kay Marvin, she doesn't care a bit. Lalo niya itong iinisin dahil kahit wala siyang balak sanang sagutin ang lalaki, sasagutin na niya ito. Tignan lang niya kung ano ang magiging reaksyon nito kapag nalaman nitong boyfriend na niya si Marvin. Nasa isang club sila sa Malate at kanina pa hindi makahinga si Hannah dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Marvin sa kanya habang sila ay nagsasayaw. Kahit na ang tugtugin ay rock naman. At nang dumapo ang bibig nito sa leeg niya, hindi na siya nakapagpigil. Itinulak niya ito. Hey babe, what's wrong? Nakangising tanong nito na ang mga mata ay namumungay dahil sa alak na nainom. You are drunk, Marvin. So, hindi siya sanay na makitang ganito ang lalaki. Naririnig niya mula sa mga kaibigan nila na hard drinker ito. Pero hindi niya inaasahan na kahit kasama siya ay magpapakalunod ito sa alak. Uuwi na ako. He followed her and pulled her hand. Come on, babe. Galit na binaltak niya ang kamay. Don't you babe me, Marvin. Okay, I'll take you home. In that condition, may bahid na panunuya ang kanyang tinig. Tumawa si Marvin. Di pa ako lasing, Hannah. Just wait for me in my car and I'll get your handbag. Dinukot nito ang bulsa ng pantalon, ang susi ng kotse at iniabot sa kanya. Hindi na siya nakipagtalo. Asar na hinablot niya ang car key sa kamay nito at tinalikuran ito. Sa parking lot ay natagpuan niya ang sasakyan ni Marvin at binuksan niya ito. Naupo siya sa driver's seat. Siya ang nagmamaneho. Sa nakita niyang kondisyon ng lalaki ay hindi niya ipagkakatiwala ang buhay nito. Ang tagal niyang naghintay sa pagdating nito. Magkasalubong na ang mga kilay niya. Nang makita niyang paparating ang nobyo ay pasura-suray pa ito na maglakad. You are not fit to drive kaya ako na ang magmamaneho. Matigas niyang sabi nang makaupo na ito sa front passenger seat. Kinuha niya ang handbag na iniabot nito.
Itinaas ni Marvin ang dalawang kamay bilang pagsuko at humilig na sa headrest ng upuan saka pumikit. Hindi pa sila nakakalayo sa parking lot ay narinig na niya ang paghihilik ng lalaki. Napailing si Hana. Pagod siya, puyat at medyo nakainom din at gusto na niyang dumiretso sa bahay. Ayaw rin niyang makaharap ang pamilya ni Marvin at magpaliwanag kung ano ang nangyari. Iuwi na lamang niya ang lalaki sa kanilang bahay at bukas na lamang ito uuwi sakay ng kotse nito. Nang malapit na siya sa kanilang tahanan, hinalungkat niya ang kanyang cellphone sa handbag at tinawagan si Rolly upang sabihin dito na abangan siya sa labas. Pagtapat niya sa harap ng solidong bakal na tarangkahan ay kaagad na bumukasyon. Naghihintay nga si Rolly sa kanya. He parked the car near the front door. Pakitulungan mo naman akong dalhin ang kasama ko sa guest room, utos niya sa driver. Nang mailabas si Marvin sa kotse, ay pinagtulungan nila itong alalayan patungo sa loob ng mansyon. Narating nila ang guest room na nasa unang palapag lamang. At kandahingal silang dalawa ni Rolly nang maihiga nila ang lasing na lalaki. Ma'am, may pag-uutos po ba kayo? Umiling siya. Wala na, pwede ka nang bumalik sa kwarto mo. Pinagmasdan muna niya si Marvin. Ang nangyari ngayong gabi ay malaking kabawasan sa natitirang respeto niya sa lalaki. Bukod sa babaero na pala, ay wala ring kontrol sa pag-inom. Lumabas siya ng guest room at maingat na isinara ang pinto niyon. Tinungo niya ang hagdanan at hindi niya inaasahang madatnan si Matthew roon. Nakahalukip-kip at nakasandig ang balakang sa balustre at mukhang galit na galit ito. Lalampasan sana niya ito nang hindi kinikibo, ngunit narinig niya ang tanong nito. Where have you been? Pakialam mo, insulto niya. Damn it, Hana. Kinakausap kita ng matino. Natigilan siya. Kilala niya si Matthew. Hindi ito nagmumura pero siguro dahil sa sobrang galit nito sa kanya ay hindi na nakapagpigil. Kitang-kita kong inaalalayan niyo ni Rolly ang lover boy mo. Bakit masyado ba siyang namamahalan? Para mag-stay kayo the whole night sa motel? Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig at hindi niya napigilan ang sarili. Umigkas ang kamay niya. Pero bago pa yon, lumagapak sa pisngi nito ay maagap nitong nahawakan yun. Galit niyang hinablot ang kamay mula sa pagkakahawak nito. Kapag ka pala nagagalit ka, Matthew, naglalaho ang urbanidad mo. Nanginginig sa galit na sigaw niya habang nararamdaman niya na namumula pa rin ang kanyang pisngi sa tindi ng galit. You force me to say bad things, Hana. Look! What time it is? It's already 2 o'clock in the morning. At pagkatapos, ay uuwi kang kasama mo ang lalaking yon? What do you expect me to think? She gritted her teeth. Wala ka nang pakialam sa aming dalawa. Marvin is already my boyfriend. You can't do that unless I approve. Singhal ng binata. Hindi nito matanggap na naririnig mula sa kanya. Hindi ka ba natatakot kung ano ang pwedeng mangyari sa mana mo? Besides, I told you never to trust that guy. Katulad ng natanong ko noon. Pati ba affair ng puso ko ay pakikialaman mo? Stop treating me like a child. Then stop acting like one. I'm just protecting you. I can take care of myself. Thank you, she said between gritted teeth. At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po ako muli sa susunod na kabanata. Thank you and God bless all.